anong tawag doon? Bumabalimbing. Ang sabi nga ng isang pari ay paro-parong bukid na tumutukoy sa mga politiko pag panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon. Ang atin pong pagbasa ay sa awit 86 verse 11. No? O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo sa aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Ano po yung gustong ituro ng sumulat ng awit 86:11? Yung kanyang tamang lalakaran. Bakit? Sapagkat totoo din naman na may mga panahon at pagkakataon din na ang atin pong nilalakaran ay talaga namang hindi tamang lakaran, di ba? Ibang daan, di ba? Kumbaga ay naliligaw tayo. Pero salamat na din sa ating Panginoon sapagkat pwede tayong magpatuwid, no? Pwede nating hingiin sa Panginoon na tayo ay dalhin doon sa tamang lalakaran. Ayan. So, nahahating puso, ito ay panalangin ng sumulat ng aklat ng awit 86:11. Maaaring ito'y isang panalangin na rin ni David. Alam naman natin na naka-attribute kay David ang mga aklat ng awit, di ba? So, ano ang hinihingi ng sumulat ng awit? O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Hindi lang ituturo Ano ang sabi niya pa? Upang makalakad ako sa iyong katotohanan. So, kung magbibigay ng daan ang ating Panginoon, at ituturo niya sa atin yung daan, ang kasunod noon ay makakalakad tayo sapagkat yun yung katotohanan, yun yung daan ng katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. May karugtong pa ilalakip yung ating pagkatakot kanino sa ating Diyos, di ba? Sabi dito sa ating babasahin, ang mga Israelita ay nagsisikap ang mga tao na sambahin ang Diyos-Diyosan ng mga pagano at ang tunay at buhay na Diyos. Ibig sabihin, hati, kumikiling sa Diyos ng mga pagano at kumikiling din sa Diyos na buhay. No? Anong tawag doon? Bumabalimbing. Ang sabi nga ng isang pari ay paro-parong bukid na tumutukoy sa mga politiko pag panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, patalon-talon, no ba? Kumikiling dalawa. Ang isa pang ang tawag daw diyan meron daw prutas. Ang balimbing daw minsan prutas, minsan tao. Di ba? Ang balimbing daw minsan prutas, minsan tao. Ang balimbing daw minsan tao, minsan prutas. Ang balimbing daw minsan ako, minsan tayo, 'di ba? Minsan ikaw. Totoo din naman 'yun, 'di ba? Kapag marami kang pagpapala, marami kang hawak na biyaya, andiyan sa iyo pumapanig sa iyo Pag wala na, sa iba napapanig, di ka na makikilala, 'di ba? Para mga nasa ibang bansa, pag nasa ibang bansa ka, ang daming nakaabang sa iyo. Walang-wala ka na nagpunta ka na sa Pilipinas, nag-for good ka na, wala nang dumadalaw sa iyo. Parang ganoon Thank you all for watching this here.